Tuwing anihan ng palay, bukod sa may-ari, may manggagawa sa bukid na mas kinakabahan kapag bumabagsak ang presyo. Sila ang mga katuwang o ang mga tinatawag na barok. Isa na rito si Carlos de la Cruz, 65 anyos ng barangay Kaalibangbangan, Cabanatuan City, na umaasa sa 10% ng ani bilang kabayaran sa 3 hanggang 4 na buwang pagtatrabaho sa bukid. Kinukuha lang din namin, di syempre doon kami nabubuhay sa ikanga, sa may-ari ng may bukid. Hindi naman ang kinukunan namin yung mga ginagastos ng may-ari. Kaya kung minsan, ikanga nakakaawa rin naman kami. Magastos ng malaki may bukid, tapos mabibili lang ng mababa. Lugi. Kung sabi nung kasi namumursentuhan lang wala naman nung magganong kwan sa amin yun dahil kinukuha namin yung porsyento namin, walang bawas. Yun ang ginagawa naman namin pagkain. Pag hindi sila nagsaka, o saan kami kukuha ng palay na pagkain, ala. So, kaya nga kung pipilitin namin sanang makuha ng dinalulugay may-ari, hindi kami wawala ng hanap buhay. Doon kami kung bumabawi naman. Pag hindi na nagpasaka yung may-ari, saan kami kukuha ng kabubuhay namin? Hindi, wala. Hindi nag-iisa si Tatay Carlos sa pang-araw-araw na laban sa buhay. Habang inihintay ang anihan kung kailan sila kikita mula sa bukid, nangingisda siya kasama ang kanyang mga anak. Ang kanilang huli ay inilalako naman ng asawang si Evelyn sa palengke o barangay upang may dagdag na kita at pagtusto sa pang-araw-araw. Noon ayon kay Nanay Evelyn, madalas silang nangungutang para maitawid ang gastusin. Ngunit nang magsimula silang kunin bilang barok sa bukid, bahagyang gumaan ang kanilang buhay. Kaya higit ang kanilang pasasalamat ngayon sa palay buying program ng Provincial Food Council na itinatag ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oye Umali. Ayun nga sabi ko nga, nung isang araw, nasabi kasi nung Katiwala, bibilin daw na ni Governor, sabi. Ngayon sabi ko naman, ay, salamat, mainam naman at mapapamahal kay palay ka ako naman, nagpapasalamat naman ako. Sabi ko pa kasi kung hindi mabibili ni Governor at diyan lang, nako, kawawa yung mga magsasaka. Pati din yung may-ari, kawawa rin, ba't ho kami ang mahal po ng pataba, ng gamot. Kami din sinasabi nga din namin, napakamamahal ng mga gamit sa bukid. At ganun lang ang presyo ng palay. Ilan lang kaya ako pagbebentahan nila sa aanihin. Baka hindi pa ako nila masulit yung mga ginastos nila sa bukid. May malaking bagay ho yan dahil malaking makukuha ng malaking presyo yun. Hindi naman malulugi siguro yung may-ari ng bukid. Yun lang naman hinahabol namin. Maganda ho. Maganda yung programa dahil hindi ho mahihinto yung pinagkakakitaan namin kahit na kaunti lang. Kung walang palay buying program, maraming may-ari ng bukirin ang panghihinaan ng loob at posibleng sumuko. Kapag tumigil sila, tiyak mawawalan ng kabuhayan ng mga barok na umaasa sa kanilang pagsasaka. Sa pamamagitan ng programang ito ng Kapitolyo, nagkakaroon ng seguridad hindi lang ang mga may-ari ng lupa, lalong higit ang mga barok na ang puhunan ay lakas, pawis at sipag. Para sa Balitang Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.